Sabado na ikapitong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Atin po muna pagbasa. Pinilay sa araw na ito ay ilango mula sa mga gawa ng mga Apostol, chapter 28, verses 16 to 20 and verses 30 to 31. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y hinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinagtatanong niya. Makaraan ng 3 araw, inagayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing mudyo sa Luzon. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinagdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit iniling kong makausap kayo." Umigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagpinilay sa karanasan ni San Pablo sa ating pong unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol. Sana ay magandang mapaalalahanan tayo na hindi natin dapat sayangin ang ating mga sitwasyon. Kasi ngayon si San Pablo ay nasa Roma, sa termino natin siguro ito yung tinatawag na house arrest, na nandoon na siya sa Roma at naghihintay na pagdinig, naghihintay na schedule sa kanilang emperador. Pero habang naghihintay ay kanya pa rin sinamantala pagkakataon, no? Para bang there's always an opportunity to proclaim the word of God, no? Kahit saan tayo, kahit saan man tayo mapadpad, ano man ang sitwasyon, masaya man o pangit, may kaguluhan man o kapayapaan, ay lagi natin dapat kunin ang pagkakataon na makapagpahayag ng ating pananampalataya at lalo tigit na makapagturo kung sakaling ikaw ay binigyan ng karunungan, ng kaalaman, ay lagi ito dapat handa na para bang ang isang Kristyano ay laging handa para magpapahayag at laging handang magsalita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi dapat nanghihiwalay, hindi dapat ito nalalayo sa ating pamumuhay. Bawat minuto, bawat sandali ng ating buhay, nakaugnay tayo dapat sa ating Panginoong Jesucristo. Saan man tayo mapadpad, ano man ang ating kalagayan, nawa itong patigil sa atin. Kasi papatalo tayo sa mga depression, sa kalungkutan, at nakakalimutan natin na isipin natin ang Panginoong Jesucristo. Mahirap man, pero nakakaya. Kahit na may kaguluhan sa sarili natin, kakaroon pa rin tayo ng kapayapaan basta't lagi lang natin huhugutin ang mga pangaral ni Kristo, ang mga salita na binibigay sa atin. Patuloy tayo magdasal, patuloy natin pagnilayan ang mga salita ni Diyos. Hindi po, sa mga araw sa inyo.